magandang araw muli mga kapanatiko, mga kaindustriya, mga kabagwis, kapakpak at kung ano pa man po, no? Mga kaibigan at yung mga JRB fanatic and followers. Mga kasama, this one na naman, no? Panibagong lakbay aral na naman with JRB. So bago natin simulan ang lahat, kung kayo ay bago at napadaan sa aking bahay, maaari po sana humihingi kami ng inyong suporta sa pamamagitan ng pag-like, follow, and share. Hit nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa aming mga bagong videos na i-upload. So, itong video na to, intended to dun sa isa nating hindi natin alam kung followers natin yon o kung ano pa man, pero maganda yung katanungan niya na ang gusto niya elaborate naman kung paano natin madidetermine yung sinasabing peak point, no? O yung peak point ng ating alaga o ng ating estudyante sa araw ng eksaminasyon. Sa totoo lang mga kasama, sa pagpupointe, marami tayong may lumilipad na nakapasok, no? Actually mga kasama, magandang katanungan yun, pero masyadong technical ho kasi pagdating sa pagpupointe ng ating mga estudyante. Pero bibigyan ko kayo ng 3 peak reminders, no? Para sa pagpopointe. May 3 klase ang pagpopointe sa manok, no? Sa ating alaga. So may 3 klase hong pagpopointe sa ating mga estudyante. Kailangan ma-determine natin yon. At least 2 days before the examination, masusi na ho natin silang inoobserba. Kasi maraming klase ng pagpipik. Gaya na sabi ko nga sa inyo, may mararanasan tayo sa alaga natin na ayaw ng kumain, ayaw ng uminom during the last period of na tinatawag natin ng carbo loading. Yun yung mga alaga natin na nasa maximum peak na sila ng kanilang sistema at pangangatawan. At the same time, yun yung nag-hold na ng kanilang peak. So yan yung isang dapat nyong atupagin at intindihin. Ngayon, bakit kailangan? Kasi sila yung during sa araw ng eksaminasyon ay peak na peak sila. Ngunit patuloy na bumabagsak ang kanilang timbang, no? Nagda-drop weight sila ng malala. Pero bigyan mo ng feeding sa araw ng kanilang eksaminasyon, magana kumain, no? Pero yung kanilang itim ng kanilang mata hindi nagbabago, still sharp na malaki. Malungkot na tila na akala mo may sakit. Yan yung senyales nga na isa sa sinasabi ko sa inyo. The more na malungkot, no? The more na akala mo ay may sakit at hindi nagkikilos. Yan yung mga delikadong mga estudyante sa araw ng exam, dahil very sharp yan mga yan. Pero maaari po yan bumagsak in instant, no? Sa gantong pamamagitan po, mauhold natin yan. Alam naman natin na full empty ang kailangan natin sa alaga. Yan ho kasi kapag hindi natin nabantayan yan, patuloy na dumadrop ang kanilang timbang. Hindi naman nagbabago ho yung kanilang pangangatawan. So paano natin makokontrol yung isang ganyang klase ng pagpupointe? Sa pamamagitan po ng pag-feeding loading. Dinudunsol ho sila ng todo. Yung as in, binubusog sila ng todo at bawal na bawal po yan humipas o mawala yung pagkanilang pagkabusog. So yung iba matatakot sasabihin, di ba? Sabi nga dapat full empty bago, para yun masigurado natin sa araw ng eksaminasyon yung kanilang kilos at performa. Mga kasama, hindi ho lahat ganun, depende nga ho sa sitwasyon. Kaya nga may technicalities. Yung mga ganyan hong klase na nag-hold of point na, kailangan ho yan kinakargahan talaga ng load feeding. Ngayon, the more na marami ho silang load feed na karga, the more na nagiging pointed po sila. Ngayon, paano mo sasabihan? Kasi nag-comment siya sa akin doon sa videos ko na isa, na actually na-experience ho namin yan. Isa sa aming mga alaga na ganyan ang sitwasyon, which is yung akin nga pong Blackwater, no?
So almost 3 days siya nag-hold hanggang sa araw ng exam. So dyan nga ho, nagkaroon ng misunderstanding nga rin ho dyan yung aking bagong handler. Yun nga po, wala namang alam sa pagpopointe, pero nagkomento na off daw ang manok, off daw yung alaga natin. Pero from the time na binitawan siya sa kanilang examination court, nakita ho kung gaano ka-sharp at gaano kabilis at flexibility yung binigay pa rin nila, yung tinatawag na best cutting performance, and yung sharpness, yung agility nandun. Actually, nag-win yung warrior natin na without any damage. So yun yung isa na atake. Kaya hindi lahat ng pagpopointe ay nakikita dun sa sinasabi nilang na empty guts, on hold, on point. Depende po yan sa sitwasyon ng alaga. Meron naman ho kasi yung pangalawang klase ng pagpopointe. Ito yung pinakamagaan, yung natural pointed student. Ito pong sasabihin ko to, ito walang halong hocus focus. From the last feeding, kung bakit kailangan mo mag-carbo loading on or before kayo umalis dun sa inyong area, dahil yung last carbo loading mo na yon na binigay sa kanila, bumilang ho kayo ng 8 hours. From 8 hours, ang ating mga student ay nagna-natural pointed, na hindi nyo na kailangan ng kung ano-ano ibigay para mag-point out sila. So yan yung isa, yung natural pointed hour nila. So from the last feeding, pabayaan nyo sila ng without feeding, without water, at least 8 hours, magna-natural pointed ang ating mga students. So yan yung isa sa pinaka-ideal sa mga baguhan. Hindi mo na kailangan ng cheche-boreche kung ano pa ang gagawin mo. Mag-antay ka, mag-oras ka, at least 8 hours from the last feeding, magna-natural pointed ang inyong mga estudyante, yung mga alaga ninyo. Yung isa naman is yung natural pointing method. Ito yung paggamit ng mga suplemento na ginagawa natin. Pinapasak natin ng mabilisan, no? Pinapasak natin ng mabilisan kung ano yung pangangailangan nila, para nang sa ganon makuha natin yung tinatawag na pick on point, no? Yung pick on point. Yan yung tulong ng mga suplemento. Muli at uli, always kong sinasabi, no, always kong sinasabi sa inyo mga kasama, know your supplement well, no? Know your supplement well. Kasi nga po mga kasama, yan ang tutulong at gagabay sa inyo sa pagpopointe. Ngayon, sinabi ko sa inyo yung 3 major na basis how to point yung ating mga alaga. Kung paano natin gagawin yan, meron tayong mga guidelines. May mga old videos tayo, no? May mga old videos tayo na pwede nyong balikan, na nandiyan sa ating channel sa YT, which is yung Kaalamang Natural TV. Hanapin nyo lang lahat ng regarding sa pointing procedure. So nandiyan yung full guidelines. Yan para doon sa tinatawag na artificial na pagpo-point. Kasi may natural way of point nga. Yun nga yung sabi ko sa inyo, from the last feeding, after 8 hours durations, natural na nagpo-point na yung ating mga students. So wala nang cheche-boreche na kailangan. At least natural yan. Talagang magpo-point out of natural sila. And then yung one last thing is yung tinatawag na hold on point. Magkakaiba po ang atake niyan. So paunti-unti nadidiscuss natin ng maigi yan sa inyo. Kaya sa pagdating sa pagpopointe naman, wala tayong masyadong mai-elaborate dyan na explanation. Pero yung determination, kung paano natin madidetermine na naka-on pick na yung ating mga alaga, simpleng-simple mga kasama. Gaya nga sabi ko sa inyo sa akin, the more na malungkot, the more na walang kibo, the more na umikli ang kanilang leeg during in limbering, at malaki ang itim ng kanilang mata,
very observant sila, yan ang on peak. Lalo na kung hahawakan mo sila na maganda yung hipo nila, nakala mo bulak, maganda yung flex ng kanilang mga paa at malalamig, that is one sign na 100% na naka-on point ang ating mga alaga. So yan yung mga palatandaan. Pero lahat ng yan magbabago sa isang pagkakamali mo lang during doon sa sinasabi natin pag-atake sa pagpopointe. Isang pagkakamali mo, maaaring masira ang lahat. Kaya kung gusto nyong malaman yung lahat ng procedure na yan, kaya kung kayo ay bagong bisita sa akin, sa aking channel, hanapin nyo po dito sa channel na to lahat ng regarding sa pagpopointe. Nandyan po lahat ng mga pwede nyong malaman na idea na pwede nyong gagawing gabay para po sa pagpopointe. Sa totoo lang po, masarap magturo sa pagpopointe ng alaga because of the very technicality sides, hindi natin madiscuss ng one by one yan kasi iba-iba ang pag-atake. Pero lahat po yan madidetermine natin sa pamamagitan ng pag-analyze kung ano yung isusunod at dapat nating gawin. At through the years of experience mo na ginagawa yan, makakabisado mo kung paano mo sila tino-troubleshoot during the hours of examinations. Kaya wag ho kayong maguguluhan mga kasama. Kaya meron tayong mga handlers during the examination day na talagang hindi na sila nag-feed out. Bakit hindi sila nag-feed out? Kasi gusto nila mag-natural point out ang kanilang mga student. Yun po yung sinasabi ko na pinakamadaling gawin, na walang cheche-bureche. So tandaan nyo lang, waters is very not recommended during examination day. Mas maiging gumamit kayo ng rehydration formula. So yung iba nakagaya ko na gusto ko in the single snap, gusto ko masabing pointy sila, gumagamit ako ng iba't ibang supplements. That one is yung artificial pointing method. And then yung isa nga, ito madalas baka ma-experience nyo rin yan, yung tinatawag na on-hold pointing method and techniques. Para ma-hold nyo yung mga manok, yung mga alaga natin, ma-hold nyo siya na doon sa pinaka rurok o peak point ng kanilang sitwasyon sa pamamagitan po ng tinatawag na load feeding procedure. Na-discuss ko na rin yan before doon sa aking ibang mga topic, but nare-refresh lang natin because doon sa nagtanong. Kasi kung ipopost nyo po yung videos na yon, that one is yung aming last event, nasa comment section, i-post nyo po nung nakaharap siya rito, i-zoom nyo, napakalaki ho ng laman niya rito, sa kanyang butsi, punong-puno, napakalaki kasi hinold on point ho siya. So yun yung isang procedure. Kaya mga kasama sa atin dito sa industry, hindi ako magsasawang magbigay ho ng mga idea, gabay, through all out, para mapag-igi natin at magkaroon ng magandang sistema sa larangan po na ginagalawan natin. Kaya kung nagustuhan nyo yung mga topic na to mga kasama, at uulitin ko, maaaring humingi na lang kami ng konting suporta sa inyo sa pamamagitan ng pag-share nyo na lang para mas lalong maraming mapag-abutan po ang mga simple tip and guides ni JRB, at siguradong helpful po to sa inyo. Kaya muli mga kasama, hanggang sa susunod na pagsagot ko sa mga komento, lagi ho kayong sumabaybay dito sa aking channel, at asahan nyo lahat ng magandang mga katanungan, sasagutin natin yan through videos, and ipopost ho natin yan para nang sa lahat ay makinabang. Kaya muli mga kasama, hanggang sa susunod na tagpo at episode ng Lakbay Aral with JRB, ako po'y magpapaalam na. Ito po si Mr. JRB, ang nag-iisang Mr. Natural ng Pilipinas. Gandang araw po sa inyong lahat.